Hello, welcome to Water Sign Philippines. So ito ang ating reading for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates. Hindi to magre-resonate sa lahat so kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Kung gusto mo magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, search mo na lang sa Facebook. Siya yung pwedeng magbigay ng personal reading sa'yo. Okay? And kung gusto mo naman, i-check yung ibang channels namin. Nandiyan na lang sa description box. Okay, by the way, si Jing Tarot Reader, nanggagamot din po sila. Ayan, kung gusto mo magpa-spiritual na gamutan at mag-avail ng mga pampaswerte, feel free to check them out. Okay, check mo na lang sa Facebook. Search mo Jing Tarot Reader. Let's start your reading. Water sign. Okay. By the way, hindi pa ako nagsisimula, nakaramdam na ako ng energy na may naiinggit sa'yo. Okay? So, yun na nga, no? If you want, alam mo yung evil eye, yun na, yung mga inggit. Minsan kasi yun, may mga ano yun eh. So, kung gusto mo, pwede kang mag-avail kila Madam Jean, no? Kay Jing Tarot Reader, ng mga pangontra sa mga ganyan. Kasi yung simpleng ikwento ka sa iba, alam mo ang salita nagiging laman. Kung halimbawa may naiinggit sa'yo, tapos ikwento ka lang niya sa iba, na ganito, ay hindi, magiging ganito buhay niya, no? Ay, kaya pala siya ganun. At time will come, magiging ganito yan, magiging ganyan yan. Hindi pa nangyayari, pero sinasabihan niya ng kapangitan mula sa'yo, sinisiraan ka niya sa iba. High chance na may masamang, masamang idulot sa'yo. Okay? Kasi, i-share ko lang, mag-share ako ng konting kaalaman regarding palmistry, no? Minsan hindi natin alam, meron tayong mga kakayahan, which is, dito sa palm kasi natin, if you do have cross on your left hand, okay, if you do have here, hindi ko alam kung nakikita ninyo, i-cross dito sa part na ito, yan, kung makikita mo, meron ako niyan, yan, cross na ganyan. It's called a mystic cross. Kung ito ay nasa kaliwa, ito ay may possibility na yung tao ay makakita or a very spiritual person. Yan, pwedeng meron siyang mga makikita regarding the future or yun, yung parang pakiramdam, malakas ang pakiramdam. This left mystic cross, nasasabi niya yan. Okay? Well, yung iba, if the mystic cross is nandito sa kanan, which is kung may cross dito sa kanan na part na ito, yan, here, this is the mystic cross. At kung ito ay nasa kanan, ito yung mga tao na pag sinabi nila, possible mangyari sa'yo. Bakit? Kasi yung words nila, hindi nila alam, ganun kalakas. May power yung kanilang salita. Okay, kaya ito masama nagagalit, yung mga may ganito. Yung may mystic cross sa kanan. Masama nagagalit yan. Kasi pwedeng makapag-curse sila doon sa tao nang hindi nila nalalaman. Masumpa nila yung tao na hindi nila nalalaman. No? O, halimbawa, nagsalita siya, no? Na, ng masama, ayoko kasi magsalita ng masama, no? Pero halimbawa, may kinalaman sa mga masasamang mangyayari sa'yo, possible mangyari yon. So, eto na, ibabalik kita dito sa reading. Dahil sa taong may mga taong naiinggit sa iyo, pwedeng yung iba sa kanila may kakayahan na masumpa ka na hindi mo na nalalaman. Kahit hindi nila sabihin direct sa iyo 'yon. Pero nasabi nila na sa words, true words, no, ay pwedeng mangyari sa iyo 'yon. Okay? So, kaya nga tayo, kung gusto natin ng positivity sa buhay, all you have to do is think positive. Ayan yung tinatawag nating law of attraction. Magsalita ka ng mga magagandang bagay,
'Diba? O kaya wag kang magsasabi na, "Ay malas talaga ako." Wag mong sasabihin 'yun. Sabihin mo, "Hindi, swerte ako. Maraming blessings na dadating sa akin." O di dadating talaga yung mga blessings na 'yan. Wag mong sasabihin na, "Ay wala na kasi akong pera." Ganyan. Dahil sasabihin mo lang, "Ay meron kaya lang sakto lang sa ngayon." Pero darating din yung kasunod pa at hihintayin ko na lang 'yon. Puwedeng gano'n. Huwag tayong magsalita ng mga words 'no, na hindi makakabuti para sa atin. Okay, so bakit ko nasingit 'yon? Kasi marami nainggit sa'yo 'no. Especially ayan na nga, lumabas sa'yo Seven of Swords. Seven of Swords is here. Meron ka kasing mga tao na, I don't know kung ikaw ba ay yung tipo ng tao na magaling kang magsabi ng totoo. Like, "Oy, reality lang ha, ganito kasi, ganito, ganyan. Oy, sa totoo lang ha." Kung ikaw yung taong mahilig mag-gano'n, marami kang taong naaapektuhan sa words mo, and ang tendency niya nagagalit sa'yo, naiinis itong mga taong ito sa'yo, and then ang tendency niyan ay pwedeng nakakapagsalita sila ng hindi maganda laban sa'yo. So, ito na nga yun with the Seven of Swords. Okay, at commercial ko na naman si Madam Jean. Yon, kasi si Madam Jean, meron ka ma-avail sa kanya mga kontra sa mga taong. Ay guys, hindi ako nag-i-endorse lang dahil parang wala akong kikitain doon, you know. At si Madam Jean, kung meron man siyang pinagbebentahan, ibinibigay niya sa orphanage 'yon. Okay, kung hindi ka aware, nagpapakain siya sa mga orphanage, no? Tuwing birthday niya 'yan, iniipon niya lahat ng kinikita niya doon para ipapakain niya sa bata. Kaya wala siyang kinikita diyan, okay? Or whatever, no? Inaano ko lang sa'yo, hindi ako basta nag-i-endorse. It's for you. It's for you. Kailangan mo rin yan ng protection. So, the Ace of Wands is here, the Ten of Wands, the Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, energy. Okay. Balik tayo dito sa reading mo, no? Ngayon, this is your energy. Ikaw ito na maraming naiinggit, maraming naiinis sa'yo dahil sa mga sinasabi mo na magtataka ka na lang, ha? Nasasaktan ba siya doon? Hindi yun nasasaktan, gato ganyan. Hindi mo lang alam. Alam mo sa sarili mo, pakinggan mo yung mga sarili mo sinasabi kung anong tingin mo kasi minsan hindi natin naririnig yung sinasabi natin eh. Basta lang tayo magsasalita. E pakinggan mo ulit yung mga sinabi mo sa kanya at ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon niya, kung ano mararamdaman niya. Okay? And, may something dito na parang, eto labas na ito ha, labas na ito, iba na ito. Nakakakita ko ng gusto mong ma-achieve, pero parang nahihirapan kang ma-achieve. And I can see a lot of people, especially your family, nandyan sila para sa'yo. Nandyan yung suporta nila ay nasa'yo. Okay? Kaya lang parang nahihirapan ka kasi parang ang layo mo pa doon sa bagay na gusto mong makuha. Okay? Ito yung main energy mo. And at the bottom of the deck, Five of Pentacles, maybe dahil may kinalaman sa pera. May pangarap ka na ganito, ganyan, pero wala ka nito. Wala kang pera. Wala kang sapat na pera para maranasan or makamtan yon. Okay, ganun yung nakukuha natin sa'yo, no? And, yung iba sa inyo, if you do have money, kulang sa pagpaplano. Hindi nagte-take ng actions, hindi gumagawa ng actions regarding doon. Nasa isip mo lang pero kulang ka sa gawa. Okay? So, take only what resonates. Yung iba naman, ganado, gustong gawin pero kulang sa finances. Okay, yun yung nakukuha natin sa'yo. Anyway, ito yung main energy mo. Punta tayo sa energy ng person mo.
Well, regarding to sa mga kaaway na yon, mga naiinggit sa'yo, honestly, ang advice sa'yo is huwag ka na lang magsalita. Kung may mga hindi ka naman magandang sasabihin, huwag mo na lang sabihin. Pero dahil yun talaga ang ugali mo, ay ang pinaka-suggestion ko sa'yo is to get a protection. Kailangan mo protektahan ang sarili mo. Marami din paraan ng pag-protect, no? Yung iba through prayers. Ayan, maganda yung prayers. Pero mas maganda ko sasamahan mo siya. I do have here, wala dito si, Madam Jean. Pero, this is an example. Protection candle ito. Itim na kandila yan. And, once na magpe-pray, I use this kind of candle for protection. Ayan, may mga ganun tayo eh. May mga ganun, especially ako ay tarot reader, so I really do need that spiritual protection for me. And, yeah. Anyway, moving on, pagdating sa person mo, 8 of Pentacles, wait lang guys, inom lang ako. The Temperance is here, the Shadow side, the Magician. Okay, ano to mga to? 8 of Pentacles. Nakakakita tayo dito ng person na very hardworking. Busy siya. Ang dami niyang ginagawa. Ang dami niyang... A person na malayo sa'yo with the world. This is a person na may distance sa inyong dalawa, pero nagkakaroon siya ng pagpaplano ng pagta-travel at pakikipagkita sa'yo with the Knight of Wands. It's just that yung person na ito is currently facing his or her karma. So, hindi siya okay ngayon. Ayan o, especially nandito si the shadow side. Hindi lang yan na ipapakita or nasasabi sa'yo yan with the magician, pero definitely meron siya mga kinakaharap ngayon na hindi okay para sa kanya. The 8 of Pentacles, nakakita tayo ng hardworking person. Itinututol or ginugugol or ipinofocus niya ang sarili niya sa trabaho, sa career. A very busy person, pero naghihintay siya sa'yo with the Temperance. Maaaring hindi siya makapaggawa ng actions regarding sa'yo, wala siyang masyadong ginagawa, communicate or what. Yun ay dahil busy siya. Marami siyang ginagawa. Pero sabi ko nga sa'yo, naghihintay siya. I don't fully trust this person with the magician. Hindi ko siya masyadong tinatrust. Why? Kasi maaaring meron ka pang mga bagay na malalaman sa kanya or possible malaman sa kanya na pwedeng ikagulat mo. Especially na hindi pa naman ganoon kaganda ang nagiging communication sa inyo. Okay? Pero hindi naman dahil hindi maganda itong past niya na ito. Maybe there's attitudes na hindi mo pa fully nakikita dito sa taong to. May mga nakikita talaga tayo na parang hindi pa katiwa-tiwala para dito sa taong to. Anyway, let's move on. Yeah, we do have here the High Priest. So, gamitin mo yung lakas ng pakiramdam mo dito sa taong to. Sa mga taong nakakasalamuha mo, the Knight of Swords and the Knight of Cups. There are offers here na maaaring kailangan mong tanggihan or layuan. Huwag i-accept. Yung iba sa inyo, pwede may kinalaman din dito sa mga taong na malayo sa'yo, no? Na parang mag-o-offer sa'yo ng ganito, ganyan. Maybe you don't have to accept it or you shouldn't accept it kasi I don't know, pakikiramdaman mo yun eh. I couldn't tell. Pero may mga offer sa'yo ng mga tao sa malayo sa'yo ngayon na pwedeng hindi mo dapat tanggapin. Yeah, pwede magdulot ito ng problema sa'yo in the future. We do have here the Chariot and the 10 of Pentacles. This person, nakikita natin na possible ang pagta-travel for this person to see you in the future, lalo na pag nagkaroon na siya ng enough money, finances para gawin ito. So nakakita ako ng possible na pagta-travel mula dito sa taong ito.
By the way, nakaamoy ako ng kandila. This could be a reading. What will happen in the near future for you? In the near future, you do have here the karma. So, ayan na nga, tinutukoy natin, ano? The Three of Swords and the Page of Pentacles. The Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. And at the bottom of the deck is the Knight of Wands. Okay? Nakakita ko ng possible na problema na may kinalaman sa pagta-travel din. So, be very, very careful. The Page of Pentacles, nakikita natin na maaaring merong mga taong hindi fully nagiging honest para sa'yo. We do have here the karma. So, I can see possible problem para sa'yo. Ito lang, no, kung hindi ka pa fully handa, financially hindi ka pa ready, regarding something na gusto mong sabakin, gusto mong gawin, huwag ka magmadali. Okay, sabi ko sa'yo kanina, maybe meron kang mga gustong mangyari na parang, sige, pinupush mo ang sarili mo na gawin. No? Alam mo sa sarili mo na kulang ka pa, hindi ka pa handa, huwag mong ituloy. Kasi magdudulot ito ng malaking kalungkutan at problema para sa'yo. Pag alam mong hindi ka ready, wala kang enough money, huwag mong ituloy. Okay, maghintay ka. Matuto kang maghintay. Matuto kang, huwag mong obligahin ang sarili mo sa isang bagay na alam mong mapapasubo ka lang. Okay, yun yung pinaka-advice natin dito. And, yeah. And focus on your health, please. Mag-focus ka sa iyong health. Okay, pagdating sa love, wala pa akong masyado nakikita pagdating sa iyo in the future. Anyway, thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.